Good evening mga kadogo, mga kamingming. Mr. Dogo Style TV po. Nako, gabi na. Anong oras na ba? I guess mag-alas 10 na or 10 past na. No? Ngayon lang ako nakapag-vlog dahil meron akong nilakad. At ako'y nag-basket ng aking mga ibon sa club na inenteran ko. So, mga kamingming, mga kadogo, meron tayong itatakilat ngayon. Well, first of all, shoutout muna kay Ma'am Maris ng Tanay Rizal. And siya rin nagtanong sa akin na itong i-content natin, naging interested ako dahil sa katanungan niya. Simple lang naman ang katanungan niya. Dapat ba lagi nating nininailkat ang ating mga alagang aso? Simple tanong lang po, no? Kaya lang sa tingin natin simple, hindi kasi simple yun. Pero dapat talaga natin laging ginugupitan yun. Kasi dahil dun sa tanong na yun, nagka-problema si ma'am. Ginamot niya yung aso niya kasi dahil doon nagsusugat yung tenga, nagsusugat yung uso, lagi daw may blood, ginagamot niya. So, gumagaling naman. Pero, nung pinatingin niya kasi sa vet, may nasabi sa kanya, no? Na wala naman talagang problema sa skin yung aso niya. Yun yung sinasabi ko, simple pero mayroong problema. Alam niyo kung ang naging problema ni ma'am? Dahil sa mahabang kuko, nagkakamot yung alaga niya lagi, nasusugat yung tenga, yung muso, pati yung sa part daw dito sa ulo. Dahil sa sobrang haba ng kuko. And bet na nga, nagsabi sa kanya na dapat pina-proper nail cut. So, I don't know why, but tinanong pa sa akin ni ma'am, ano? Well, nagpapa-shoutout lang naman siya sa akin. Tapos natakilap niya yung ganun topic. Pero okay na rin, tulong na rin natin sa mga viewers natin, lalo sa mga newbie nag-aaso. Tama po ang narinig niyo. Mas maganda po lagi nating ninilkat ang mga alaga natin. Mapa-small dog, medium dog, or large size ng dog. Especially large size. Kasi large size talagang pag nagkamot yan, ganun. Tapos ang haba ng kuko niyan. Kasi nagkakasugat po sila pag kamot sila ng kamot. Diba? Pag nalusutan sila ng isang tick or please, kahit isang piraso, siyempre mga ngati ang kamot. Kaya nagkasugat, yun ang nangyari kay Ma'am Maris. Lagi raw may blood yung tenga, tsaka yung uso. Even bet, sabi wala namang problema sa skin, kung hindi dun sa kuko. Kaya yun lesson learned tayo mga kabagwis. Lesson learned tayo mga kadogo, mga kamingming. Especially mga kadogo. Lagi natin inilkat. Para naman sa kanila yan. Kasi kagaya nun, healthy naman yung aso, pero nagkaroon ng problema sa balat, nagdudugo, yun pala yun, dahil sa kakakamot. Yun din naman na yung sasuggest ko kay Ma'am Maris. In-nailcut pag laging nagsusugat yung tenga, ulo, kaya yung baba dito, yung sa jaw. Kasi kadalasan kinakamot ng aso. So yun, sana may natutunan tayo kay Ma'am Maris, ano? And sana na-open up dito sa mga newbie. Lagi naman i-trim. Ang ganda nga sana kung in-nail cut tapos bilugin. Kasi pag in-nail cut, matalim pa rin. Lihain lang. Yung pang nail file, maganda. Ako may nail file ako, laki ganun, may pang-puts pa eh. Pagka nail cut ko, nail file kong gano'n. Pero sa sa mga marketplace, meron binibenta sa Lazada, Shopee, nag-promote pa ako. May pang nail cut, tapos ipapasok mo lang siya, bibilugin yung dulo. Gusto kong bumili nun eh. Kung may pera ako, bibili ako nun. Para hindi ako nahirapan magbilog ng dulo ng kuya. So yun, Ma'am Marisa, thank you sa katanungan mo na i-brought up natin ito sa ating mga kaibigang mahilig sa aso at mga pusa. Especially sa aso. Okay? So mga hindi pa nakasubscribe, sana subscribe po tayo. At please click the like button and share po natin ang ating mga vlogs. Okay, dito na po muna. Papahinga na ako, ako'y nakaantok na. Mag-alas 11 na pala. So, thank you po. Thanks for watching. Thank you for watching.